Okay, magandang hapon po sa ating lahat at panibagong reaction video na naman dito patungkol dito kay Senator Soto, no? Na alam niyo naman na medyo nagkainitan ngayon, no, ang minority at yung majority group patungkol po dito sa nangyari kay Bryce, no, na kasalukuyang nandoon ngayon sa Pasay City Jail. Pumalag itong House of Representatives at bakit doon nilagay itong si Bryce Hernandez na delikado raw ang buhay niya doon. At ito namang si Tito Soto ngayon ay parang nag-e-explain kasi binabash siya ngayon na halik siya sa puwet nitong si Martin Romualdez. Di ba? So, pakinggan natin ang side ni Senator Soto, no? Soto hindi pinirmahan ang hiling ni Marcoleta sa DOJ para sa witness protection ng Diskaya couple. Isa rin itong issue, itong mga Diskaya. Kasi parang pumapalag ang itong majority, no? Sabi nga nila na ayaw raw ng mga majority na ang magiging Senate President ay itong si Chis Escudero. Kasi marami raw ang tawag dito. Marami raw mga issue ang sa Blue Ribbon Committee. Isa na raw doon itong si Jinggoy Estrada ay nahaharap ngayon sa akusa ni Bryce Hernandez. Isa yan. At ito raw si Chis Escudero ay meron ring issue sa kanyang contractor na isa sa mga lista ni Bongbong Marcos. So merong may mga ganong mga issue. So ngayon pakinggan natin si Soto tapos magre-react tayo dito kung tama ba ang kanyang reasoning. Okay? Tama ba ang kanyang reasoning na hindi niya pinayagan yung kay Marcoleta na itong si Bryce Hernandez doon lamang sa kustodiya ng Senado. Kasi po, ganito yan. Ang hiling kasi ng House of Representatives, delikado itong si Bryce Hernandez sa Senado kung doon siya i-contempt, doon siya ikulong. Kasi raw baka mabahira ng kung ano-ano, baka lalapitan ng mga senador at magbago na naman ang kanyang isip. So, pumalag itong si Senator Bato de la Rosa. Bakit naman tayo papayag sa utos ng House of Representatives na hindi naman tayo ganyan? Kung sila gawain niya ng House of Representatives dito sa Senado, hindi yan gawain sa Senado na kausapin itong mga resource person tapos impluwensyahan sa kanyang mga desisyon. Yun rin ang ni Senator Marcoleta, hinanaing ni Senator Marcoleta. Kasi kung ikaw, Senator Soto, kung pumayag ka sa hiling ng House of Representatives na hindi dito sa Senado ikulong yang si Bryce, para mo na rin sinabi na delikado talaga siya ang kalagayan ni Bryce Hernandez dito sa Senado. Parang gano'n ang sinasabi mo Kaya ka na babash ngayon na halik sa puwet ka ni Martin Romualdez. Yan ang una nating pag-usapan uminit na tayo dyan Pangalawa nating pag-usapan itong DPWH na si Secretary Vince Dizon nagpa-interview dito kay Karen Davila patungkol po dito sa corruption sa flood control projects. Okay, so yun po ang isiniwalat ni Vince Dizon na sobrang daming corruption ang nangyari at nakita niya mismo sa kanyang pag-inspeksyon dito sa flood control. Okay? Yun ang pag-uusapan natin, pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV.
itong video na ito. Like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so play natin yung video patungkol dito kay Senator Soto. Pasok! Mainit pa rin ang usapin sa flood control scandal at kaugnay niyan, makakausap po natin ngayon Senate President Tito Soto. Magandang gabi and congratulations, SP. Hi, thank you very much, Corina. Magandang gabi po. Pinky and Willard, thank you. Yes, sir. Marami po kaming tanong pero unahin ko na po yung hindi ninyo pagpirma doon sa request ni Senator Marcoleta para gawing testigo ang mga diskaya. Kumbaga parang sila state witness. Ano po? Bakit po? Kasi ako nang sumagot, Ma'am Corina. Kasi mababanggit ang pangalang Martin Romualdez eh. Di ba? Kasi usap-usapan ngayon usap-usapan ngayon na itong si Tito Soto ay parang ring under siya ni Martin Romualdez. Gaano ba ito katotoo? Tito Soto? Parang parang kapareho ka, Tito Soto kapareho ka ng hangin ng House of Representatives, di ba? Parang kapareho ka, Kasi iba naman sana yan. Iba yung di ko maintindihan bakit parang iniiwasan nila na mabanggit ang Zaldico at Martin Romualdez. Di ba tayo masaya na itong si Diskaya, itong pamilyang Diskaya, ay nagsasabi ng katotohanan kung saan nag-ugat itong mga problema na ito? Di ba? Anong sabi? Sinabihan ang mga pamilyang Diskaya na humihingi na yung nasa taas ng 25%. Ginagawa ng Diskaya yan para tuloy-tuloy ang kanilang proyekto. Bakit? Yan ang tanong ko. Anong na kay Martin Romualdez at ni Zaldico na parang iniiwasan? Yan ang tanong ko talaga. Bakit kayo natatakot sa pangalang yan? Nagtataka lang ako, nagtatanong lang ako. Well, una sa lahat, pinadala sa akin dito yung sulat nung Lunes gabi. At dito sa sulat na to, yung sinasabi niya na ginagawang state witness. Itong i-recommend namin na state witness kay Secretary Remulla. Ayan naman. Alex Sapuet ka rin ni Remulla. Na wala naman itong si Remulla eh. Di ko nga maintindihan, sabi nila, bago raw maging state witness itong mga Diskaya, kailangan raw isauli muna ang mga pera na kinurakot nila. So, pahirapan? Pahirapan nyo ang mga Diskaya? Di ba? Kasi sabi ng mga Diskaya, ang kinuha lang nila yung mga percentage lang. Ang talagang nangungurakot dito, sa totoo lang, ang mga congressman. Kasi sila yung kung totoo kung totoo na itong sinabi ni Diskaya, allegedly, nagbibigay siya ng 25%. Di ko nga alam kung 25% lang eh. Kung nagsisinungaling lang si Diskaya, baka 70% nga. Yung sabi ni Magalong, kung totoo yun, di ba? Kaya, kawawa rin ang mga contractors. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi mga contractors ang ating dito, isisisi lahat. Masisisihin natin yung ulo, ang ugat ng problema, yung mga humihingi ng malaking porsyento. Tapos ngayon, babanggit ni Diskaya, pumapalag naman sila. Boying Remulla. So, ang sa akin, ang punto ko is,
Una, narinig ko si Secretary Remulla, meron siyang sinasabi tungkol Bakit ka nakikinig ni Remulla na iba naman, you have independent body kayo dyan sa legislative. Huwag kang makinig ni Remulla. sa kay Sara and Curly. Ang daming sabit na yan ni Remulla nung panahon na hinuli nila si Tatay Digong. Bakit ka naniniwala dyan? Diskaya. Only witnesses are only if they meet the conditions set under the law, including the return of funds that they have allegedly gained. Kung yan po ang prinsipyo ninyo, Tito Soto, na saka na lang ma-state witness itong mga diskaya kung isauli nila ang pera, wala na magwi-witness dyan. Pasalamat nga tayo merong magwi-witness. Kung ganyan po ang linyada nyo na parang pinapahirapan nyo pa ang mga diskaya, wala na. Ano ba tayo? Are we for the truth? Tito Soto? Gusto ba natin malaman talaga kung sino ang mastermind dito sa flood control corruption? Kasi kung pareho tayo ng layunin, pumayag na tayo kay Diskaya. Buti nga may kusang loob na kontraktor na nagsasabi. Tapos papahirapan nyo pa? Diba? Huwag nyo nang pahirapan. Ayaw nyo lang maging state witness. Duda ako rito ha. Ayaw nyo lang maging state witness itong mga Diskaya kasi nababanggit po ang mga pangalan na ayaw nyong marinig. Yun ang totoo. Kung ano yun, Republic Act 6981 yun eh. And how much are we talking about, SP? Mga magkano naman yun? Naku, aalamin pa natin yun. Mga bilyon. Oo. Di ba? So kung mula nung sabi nila sa Senate, mula 2016 daw sila nagtransaksyon. Nakasiguro ka ba na lahat yun kinurap nila? Alangan naman, negosyo nila yan. Kung sasabihin nila na ito talaga yung aming labor fee namin, wala kang magagawa dyan. Ang ating bubusisihin dito, ang ating gustong matuklasan dito, magkano ang ibinigay ni Diskaya, nang hingi ang mga politicians. Yun ang dapat malaman natin. Sa gobyerno. Pero lumalabas na doon sa hearing sa House, ang sinabi naman nila, panahon pa raw ni Gloria Macapagal, ay nagtatransaksyon na raw sila. So, computin mo. Sa totoo lang, napaghalataan ko na si Soto eh. Kumakampi rin sa Marcos administration. Ayaw mo ang ito opinion ko ito sa tingin ko si Soto ikaw iniiwasan mo talaga na makita ang mastermind dito. Yun, ilang bilyones yun. No? So, yun yung sinasabi rito na halos malabo yan. So, paano naman ako magre-rekomenda? At i-authorize ko yung sulat ni Senator Marcoleta. Ano na yun? Gabi ng September 8, alam ko na kinabukasan magpapalitan ng member ng Blue Ribbon at saka ng chairman ng Blue Ribbon. Di ba? So, hindi ko ginawa. At sabi ko, ang ginawa ko, ni-refer ko to doon sa magiging incoming chairman ng Blue Ribbon. In other words, I practically referred it to the Blue Ribbon muna. And not just... Meaning to say, wala ka ng respeto ni Marcoleta. Obvious eh. Nai-insecure kasi kayo kay Marcoleta. Ang tagal-tagal mo na sa Senado pero wala ka lang sa utak ni Marcoleta eh. An outgoing chairman. Hindi ba? Yes. Mas siguro, mas prudent na kilos yun kaysa sa bigla na lang akong parang bigla akong kinampihan yung... Wala, Soto. Ikinahihiya ka na ng taong bayan. Yung paggagawang state witness yung mga Diskaya. Yes. And to be state witness, hindi po ba you have to be the least guilty? Parang ganun din po yung... Hindi least guilty. You must be the not most guilty. Okay. Hindi least guilty yun. It should be the not... Comedian ka talaga. Comedian ka talaga. The most guilty, pwede ka. Pero pareho nun, sinasabi nito, nagbigay ng testimony. Ang tanong, kompleto ba yung testimony nila? Ewan ko sa'yo, artista ka lang eh. Mga binanggat sila. Tapos may mga may alam ang DPWH, may alam din ang mga miyembro namin dito sa Senado na may mga kasosyo sila, meron silang iba pang mga trabaho.
hindi naman nila sa affidavit nila eh. Parang edited yung affidavit eh. Opo. O paano magiging statement test yun? Ayun. Hindi Pero, kompleto. yes, baka naman po hinihintay nilang sila'y maging opisyal na state witness na ngayon po na kung sila'y hindi makakabalik ng mga pondo na sinasabing mga halaga, edi hindi magiging state witness. Inaasahan pa rin po ba ninyo na sila'y magbibigay kooperasyon at magbabanggit pa rin ang mga kasabwat? Kung talagang kukumpletuhin nila sana, posible yan. Depende sa sa DOJ. Pero kanina lang kausap ko Secretary Remulla dahil binerify ko eh. Dahil nga tinatanong kanina ni Senator Marcoleta eh. So binerify ko ulit kay Secretary Remulla. So, anong purpose ninyo na ipinatawag nyo pa ang mga diskaya na at the end of the day, ayaw nyo ring gawing state witness? Diba? Yun naman ang layunin natin na itong mga diskaya magsabi ng totoo. Ngayon na nagsabi sila ng totoo, ayaw nyo namang maging state witness. Ang gulo ninyo. Sobrang gulo ninyo, sa totoo lang. Ako namang pumirma ng authorization na gano'n na ang Secretary of Justice mismo sinasabi na hindi pwede. Yes, okay. Bryce Hernandez, natatakot daw po siyang bumalik sa Senado. May basihan po ba ang kanyang mga pangamba? Is he in danger? Sabi niya ro sa House. So anong nangyari? Yung mga congressmen, nagre-request na kung pwede raw ay wag daw ibalik sa Senate dahil meron daw siya mga binanggit na senador. Parang gano'n, natatakot daw siya sa kanyang safety. So ang ginawa naman ng mga congressman, nakiusap kay Speaker. Si Speaker, tinanong sa akin dahil sinasabi raw kung pwede raw munang i-retain. Halik ka ni Speaker. Diba? Halik ka rin kay Speaker kasi nakinig ka kay Speaker. Sabi ko hindi pwede dahil legal custody namin yan. Under custody namin yan dahil mayroong contempt yan dito sa Senado. So hindi maaari yan. Nakikiusap sila kung pwede raw na wag sa Senate mismo. Pwedeng if-cite, no? Na hindi naman i-retain doon sa House. Ang umandar sa akin siyempre, yung tinatawag na parliamentary courtesy. Kasi meron silang nakakontempt doon. Yung si Mendoza, gusto rin namin kunin yun eh. Diba? So alam ko later on iimbitahin namin yun eh. So inimbita nila, itong si Hernandez, pinadala namin. So naibabalik ng gabi, kung maaari daw hindi dito direkta sa Senate itself, but kung saan daw pwede. So naisip ko kagad at tinanong ko yung aming Sergeant at Arms na siyang namamahala dyan. Ang sinabi niya, pinakamaganda doon sa PNP Custodial Center. Yun ang pinaka-safe na pwede. So doon namin pinadala. Ayun. Pero babalik pa rin po for further inquiry ito pong si Bryce Hernandez sa loob ng Senado. Yes, sir. Yes, kanina nga medyo nagkaroon kami ng debate kasi pinipilit ni Senator Marcoleta bakit daw ibalik sa Senado, gusto niya ibalik. Hindi nga may ganung issue, hindi ba? Pero hindi raw eh. Ewan ko, minamadali nila yung bagay na yun. Parang minamadali rin nila yung pagka-state witness. Hindi ko maintindihan kung ano mga dahilan nila. So, anong nangyari? Nag-motion na lang si Mig Subiri. O sige, ayaw ninyo sa PNP Custodial Center, malapit daw sa Congress. Ni-repair ko sa Pasay City Jail. Okay, paano? Ewan ko, may reklamo pa sila ron. Paano po yun? Kasi hindi po ba may mga binanggit ng mga senador? Paano po yung Senado mismo ang mag-iimbestiga sa kapwa senador? Hindi, okay lang yun. Talagang nangyayari yun. Hindi problema yun. Pero kasi meron dalawang trend of thought yun kung ibalik namin dito. No? Isa, sasabihin, baka raw in danger dahil meron daw mga senador na binanggit. Pwede rin ang isang baliktad naman yun na pwedeng makausap dahil nandito. Di ba? Pwedeng kausapin. Baka magbago ng statement. May isa pang problema na si Loren Legarda nagsabi. Kung may mga nangyayaring katulad ng nangyayari sa Indonesia, na may mga nag-rally-rally dito sa harapan dito dahil galit dyan sa mga ninakaw at sinugal niyang nila Bryce Hernandez at kung sino-sino ang gustong mag-rally nila dito sa labas, di madadamay ang Senado. Kaya perfect na yung sinabi ko sa Pasay City Jail. Napagkasundoan naman namin, wala nang nag-object kahit sa kanila. Ayun po. Pero siya ibabalik.
babalik siya. Hindi maaaring hindi. Under custody pa rin siya ng Senate kahit siya ay nando doon. At yun ay pagdating ng hearing sa Webes, babalik siya rito sa amin sa Senate Hall. Okay, bago ko po ibigay kay Pinky, may mga tanong din siya. Saan po hahantong ito? Kayo po ba, are you of the opinion or agreement that there should be a separate body na talagang mag-iimbestiga para malaman po kung totoo o hindi itong mga alegasyon? Of course, meron din ganun. Kasi yung amin dito ay in aid of legislation. Yun po yung nakakalimutan ng iba na pumipintas na bakit daw kami nag-hearing. Ito yung amin in aid of legislation. So may ending ito. Pag may mga pending na kami legislation, pwede na yan. And our recommendations at findings namin ay laging ino-honor ng Ombudsman at saka ng Department of Justice. So malaking bagay yun. Naso-shortcut nga yung problema ng pag-iimbestiga ng Ombudsman at saka ng Department of Justice at the courts. Basta importante sa amin, anong pwedeng maggawin dito para hindi na maulit ito? Like for example, we must restructure the DPWH. Pinapag-aralan dapat ngayon, paano mababawasan o maaalis ang korupsyon sa DPWH? Paano restructuring ang gagawin natin dito para hindi ganoon? Tapos yung accreditation ng mga kontratista, pag-iimbestiga sa mga kontratista, dapat itong PICAB i-restructure din natin. At yung SIAP, i-restructure din natin, pati DTI, kung bakit naka-attach agency sa Department of Trade ito. Yun ang mga hinahanap ng aming committee. Hindi yung akala nila parang may prosecutorial powers po kami na dapat hindi na kami mag-imbestiga dahil payag naman kami dun sa Independent People's Commission. Pagdating, meron akong bill na final 3 weeks ago pa tungkol dito. At ito ay talagang magkakaroon ng powers yan at mas magiging magkakaroon ng prosecutorial powers, hindi lang recommendation, kundi initiation of cases. Yun ang kaya suportado namin yung executive order na piniprepare nila. The Independent Commission. SP, this is Pinky. Good evening to you. Hi, Pinky. Yeah, good evening. Yes, sir. Tanungin ko lang po, how will the Senate Blue Ribbon Committee address ito pong naging issue naman sa House kung saan itinuro ni Bryce Hernandez ang dalawang kasamahan niyo sa Senado allegedly na tumatanggap o tumanggap ng 30% sa mga flood control projects, namely Senator Jinggoy and Senator Joel Villanueva. Oo, pagtatawag namin ng hearing ng I think Thursday, pagharapin natin sila at maglabas ng ebidensya. Yun ang pinakamagandang mangyayari, hindi ba? Alangan namang hindi natin pasagutin sila, alangan namang hindi natin pagsalitain si Bryce dito, si Bryce Hernandez. So, yun po ang plano, paghaharap po sila. Kung a-attend si Joel at saka si Jinggoy ng hearing. Pero we will have Engineer Hernandez dito. Yes. All right. Senate President, balikan ko lang po yung nangyari. Bakit ho ba? Paano at bakit? Ito naman yung tanong nangyari, bakit naging Senate President ka na kaagad, di ba? Ito yung tanong, ito yung sagot niya. Bakit pinalitan na niya si Chis Escudero? Bakit ho ba naging successful itong coup laban kay dating Senate President Chis Escudero? Actually, ang pinakamagandang tanungin dito, yung apat na nagsimula nito na pumirma si Mig Subiri, si Loren Legarda, si Risa Ontiveros, at saka si Ping Lacson Sila ang nagsimula, pero nagsaya nung nag-uusap-usap sila at tinawag ako, meeting kami, at ang sinasabi, ang feedback sa ating mga kababayan, feedback din sa ibang departamento, ay parang medyo under fire yung leadership ng Senado. So kung under fire ang leadership ng Senado, mas magandang ma-address nila itong mga binabato sa kanila na to na hindi... Para sa amin, mas maganda ang liderato ni Chis Escudero kaysa iyo. Unang araw pa lang, palpak ka na. The middle of the fray ang Senado.
Kasi kapag gano'n, ang Senado mismo, at nakikita namin to, tama naman sila nung napag-usapan namin to, na ito'y, ang Senado nababaril eh. Kami yung napagitna doon sa mga aligasyon at saka sa mga mga sinasabi against our leadership. May problema sa COMELEC si Senator Escudero, ganun din si Senator Joel. Pagkatapos nabanggit pa rin sa pati si Senator Bongo, meron yata may mga aligasyon. At saka sino ba itong si yung aming pro temp, si Senator Jinggoy Estrada. So, mas mabuti na nga yung napag-usapan namin, tinanong din namin yung iba namin mga kasamahan at ganun din naman ang kanilang paniwala. Opo. So, SP, sila pong apat ang nagpasimuno, no? Yung inyong minention, Zubiri, Ontiveros, Senator Ping Lacson, and Senator Loren Legarda. Thank you, sir. How were you or the group, how was the group able to convince the rest? Such as, ang napansin ko ho kasi doon sa Cayetano, if I'm not mistaken, yung isa nasa inyo, Senator Pia, yung isa na iwan po sa minority, who's actually the minority leader now, si Senator Alan Peter Cayetano. And then yung magkapatid po na si Raffy at Erwin Tulfo napunta din sa inyo. Yeah. Tapos pati po yung mga Villar sa inyo din po napunta. How did this all happen? Oo. Kinausap namin sila, sinabi namin yung aming thinking. Katulad una kasi si Senator Loren nakakausap na naman sila eh. Ako naman, nung sinabi nila na mas mabuti ikaw mismo makipag-usap, sabi sa akin, dahil ikaw yung iahalal eh. Ikaw ang tinutulak namin. So, nung nag-set up ng ibang meeting, pagkatapos nilang kausapin yung sila mga Villars, tapos si JB, si Sherwin, kausap naman nila Migs, dati naman sila magkakasama. Kinausap ko rin. At yun, katulad nun, yung dalawang magkapatid na Villars, sabay kong kinausap. Nagkita-kita naman kami ng dalawang Tulfo. At hindi naman kami iba ng pagkakasama, ng pagkakakilala. Kaya usap kami. Nilahad namin yung sentimento, yung aming pananaw na siguro baka mas maganda iiwas natin ang Senado sa problema mismong yan. At a change of leadership would probably do us good. Ganun yung ganun yung sentiment na usapin. All right. Senate President Tito Sotto, sir, maraming salamat po sa inyong oras. Yan po ha. Daming balimbing pa rin dyan. Yung mga bilyar, balimbing. Daming nagagalit sa mga bilyar ngayon. Trinahidor na naman si Pipi Sara niyan. Sa ginawa niyang grabe. Ay nako, bakit talaga nakapasok yung mga manggagamit? Ito, punta tayo dito kay Vince Dizon, Secretary ng DPWH. Okay, ito naman yung problema na ininspeksyon niya, ibinulgar niya ngayon dito kay Karen Davila. Alright, joining us now is DPWH Secretary Vince Dizon. I want to thank you, Secretary, for being on Head Start. I know you've been so busy. Thank you, Karen. Barely 2 weeks on the job. Wala pang 2 linggo to, ha? What are you going to do now? What have you discovered? Well, let me just go back to where this started, Karen. I think when the President delivered his SONA, he really he exposed himself and his real feelings about what he saw and what he had learned, and it was a mixture of frustration, disappointment, but mostly it was anger, and that's what made him emotionally mouth those words. No, mahiya naman kayo. No, and from then on, he went to the ground himself. I've never seen a president actually do that. No, go to a remote area in Iloilo, Bulacan, Baguio, and see for himself and find out for himself what happened. Ano nangyari dito? No, and I think that really was expressed in his latest podcast where he was virtually in tears. No, yung emotion nakita natin sa ating Pangulo na yung sakit na nararamdaman niya at yung galit na nararamdaman niya dahil dito sa lantarang pagnanakaw ng pondo ng mga kababayan natin. At the time, and you see the videos here, no? This was when we visited
Plaridel, Bulacan, no? Diyan po, nakita po mismo ni Presidente yung kawalang hiyaan nitong mga taong lumalabas ngayon. And ang masakit pa dyan, nakausap niya mismo yung mga kababayan natin dyan. Yan, yung mga kababayan natin. And sinabi ng mga kababayan natin sa kanya, Sir, kayo po ang unang national official na nagpunta dito. Sir, alam nyo ba, 6 hanggang 8 buwan sa isang taon, baha po kami dito. Yun talaga ang pinanggagalingan ng ating Pangulo. No? Okay. Yung sakit at yung galit niya na nararamdaman niya. And I think this has led this to where we are right now. Okay. No, and all these exposés and all these, before the president left for Cambodia, he told me just one thing. Enough talk, enough process. Now's the time to act. And last Monday, we referred information to the Ombudsman, both the COA and DPWH. And today, we will be filing before the Ombudsman the first cases against all these individuals. Okay. Sino ang sasampahan nyo ng kaso? 18 tao po ito. 18 today. Okay. 18. No, including companies. No, we are focusing now on people within DPWH and the companies that the agency have dealt with. No, in doing this massive, theft of the people's money. No? So ito po, these are the cases that we're going to be filing today at 9 o'clock. Okay. And it includes the people that have already been mentioned. Actually, unahin nyo yung ulo ng problemang ito. Sino ba ang nag-cascade nitong mga budget na ito? Yun ang unahin nyo. Unahin nyo munang tanungin si Zaldico at si Martin Romualdez. Yan. Mga small fish lang yan eh. Di ba? Si Martin at si Zaldico, unahin natin sila kasi may pananagutan sila. Sila lang yung makakasagot dito. Bakit pinayagan itong mga budget na ito? 'Di ba? Hindi tayo nag-aakusa sa kanila ha. Pero ang taong bayan kasi, doon kasi patungo sa kanila eh. Martin at itong si Zaldico. 'Di ba? Tanungin natin sila. Ha? But more people also within DPWH. Okay, would you have a list right now? Do you remember? I mean, you're not holding notes now. I don't have a list, Okay. but we will announce and we will read all these names when we file them later at 9 All right, o'clock. but let me just say, kasama ba dito sa kinasuhan, you can just say yes or no, itong district engineer, dati si Alcantara, Yes. itong si Bryce Hernandez, Mendoza. Paul Duya, lahat yan, ito Yes. Mendoza, Duya. kasama yan. Kasama po yan. Now, Wawaw Builders, Yes. kakasuhan. Yes. Diskaya, Yes. lahat ng kumpanya nila Sims. kakasuhan. Opo. Oo. And I want to emphasize, una pa lang ito sa napakarami. Kasi madami po ito, Karen. And not just in Bulacan. Oo. This has been done on a massive scale nationwide. Okay. So, Sus, Secretary, grabe. kakasuhan Daming nyo yung korap. mga Diskaya, and in the Senate, there's supposed, between Senate President Tito Soto, Senator Marcoleta, there's supposed to be, they want to be state witnesses, right? Is that possible for you? Hindi po ako abogado. Oo. Pero alam ko po yung most guilty, hindi po pwede yun. Diba? And I think the Diskayas are one of the most guilty here. Inamin nga po nila that they were colluding with their own companies in one bidding for a project. I mean, and we saw the lavishness of their lifestyle. Ano pa walang hiya eh. Walang hiya. Alam naman nila na nakaw yung pera nila eh. Tapos pagmamalaki mo pa. Habang yung mga kababayan natin nababaha, naghihirap. Alam mong nakaw na pera yun. Alam mong pera ng mga kababayan natin yun. Tapos papalabas mo pa sa TV yung mga Rolls Royce mo. Walang hiya itong mga taon to. So, no for you, impossible. para sa akin. No to state witness sa mga Diskayas. Now, ang next question is your filing cases. What changes are you making in the DPWH? I know it's only been less than 2 weeks, but you're probably here for 3 years, right? As secretary. That's as long as If I leave. No, I was gonna say as long as you don't get sick. But Or you've been die. out every day. Or die, Now, Karen. why do you make these jokes? Has it been... No, it's overwhelming, Karen. It's overwhelming what I have seen in just 10 days. Yeah.
And it's really something that it's going to take time. Yeah. It's going to be very difficult. It's going to take time, and I can't do this alone. No? I mean, I need people to help me. That's why last Sunday I was with former DPWH Secretaries Ping De Jesus and Babe Singson, and I was asking them, help me. What do I do? Who do I trust? What can I do? I mean, it's a deeply seated problem that has been there for decades, Karen. Dekada na to eh. At malalim ito, top to bottom ito. Top to bottom. Hindi magagawa ng district engineer ito. Sinimula na sana yan ni Duterte yung PACC eh. Tinanggal pa kasi ng bangag eh. Walang katulong sa regional, na walang katulong sa taas. No? It's a chain eh. Okay. It goes all the way up and goes all the way down. Or led by example. So I want to ask you, let's start with this, right? You asked the DOJ to issue an immigration lookout bulletin for former DPWH Chief Manuel Bonoan, right? Kakasuhan mo ba si Bonoan? Ganito, no? Sabi ng Pangulo natin, paulit-ulit, we have to make everyone who is responsible for this accountable. They have to face the music. I mean, this is corruption on a scale that we have not seen. We have not seen in the past. The Napoli scandal is like petty change compared to this. No, so the president said, only in Marcos administration. Massive corruption. Paulit-ulit niya, sinabi na naman niya ng podcast niya, kahit sino pa yan. Kahit sino pa yan. Kaibigan ko. So walang ibang may blame. Marcos, negligence, irresponsibleng leadership, kaya lumalaganap ang korupsyon. Mag-anak ko, kalyado ko, kahit sino pa yan. Sabi niya, let the chips fall where they may. So the reason for the lookout bulletin is we need to be consistent. Ang sinabi ng Pangulo, kung merong madawit dyan, kailangan imbestigahan. Kailangan tignan kung ano ang involvement. And what we applied to the others, we have to apply to everybody. But is Bonoan a part of the 18 that you're filing charges? No. Not yet. Not yet. So, in asking for an immigration lookout bulletin, what is the DPWH doing? Are you conducting an investigation? Because you've removed that. No. Yung internal investigation. There is no internal investigation committee, but the new team and myself are conducting investigations project per project. No, because that was the directive of the president. Look at these projects. And if you noticed, we are actually targeting initially the projects that the president himself visited, like the one in the ones in Bulacan. Next week, I'm going to go to Baguio to see Mayor Benji Magalong because the president went there. And I went to Oriental Mindoro the other day because it already came out and this was already heavily publicized. And I was invited by no less than Governor Bons Doloro to Mindoro. So we have to do this project per project, one step at a time. Okay. But once the independent commission is formed, then we will be working very closely with the investigations to be conducted by the independent commission. Okay. So, yan isa-isahin nila kada proyekto. Mahirap rin yan sa dati pa akong humahanga dito kay Vince Dizon. Nung panahon ay isa rin ito sa mga gumagawa ng magaling nung panahon ni Tatay Digong. Okay? Kaya ngayon sabi ko, kahit nga itong si Secretary Vince Dizon ay sabi niya, massive corruption ito. Hindi pa ito nangyari sa kaninong administrasyon. Ngayon lang ito sa panahon ni Bongbong Marcos. So meaning to say, it's the negligence of the administration. Irresponsible president. Wala kang ginagawa eh. For the past 3 years na ikaw ang presidente, pinabayaan mo ito, Bongbong Marcos. Let us say, hindi ka corrupt. Wala kang you're not involved in these flood control projects. Wala.
Pero ang kasalanan nitong presidente na ito ay yun lang, hindi, he is irresponsible. Nangyari ang pinakakurap na gobyerno sa kasaysayan ng mundong Pilipinas. Ikaw, who's to be blamed? Ikaw, presidente. Akala namin na iboboto ka namin, lalabanan itong mga korupsyon. Bakit nakalusot itong mga korupsyon na ito? Tapos nababanggit pa yung pinsan mo. Di ba? Kaya nga sabi ko, never again talaga. Aside sa mga budol-budol na yan, yung mga budol sa 20 pesos per kilo na bigas, grabe. Ang hirap kasi nito ni Bongbong Marcos, nagmamayabang kasi nang hindi pa confirm. Yabang niya 5,500 flood control projects. Yan. Yung 5,500 flood control projects na yan pala, corrupt pala yan. 5,500 flood control projects na very corrupt itong nangyaring yung flood control na yan. Ayun ang humusga, taong bayan. Ako ay tinatamad na rin isipin itong problemang Pilipinas, no? Okay. So, libre kayong mag-comment, mag-react sa itinalakay natin. Ano masasabi nyo dito sa problema nitong sa DPWH ni Vince Dizon? Kaya ba ito na mapanagot ito lahat ng mga ng corrupt sa gobyerno? Leave your comments. Usap-usap tayo sa comment section sa inyong mga argumento. Guys, don't forget i-like, i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam sa mga nangyayari ngayon sa ating lipunan. At sa mga ngayon lang nanood sa aking channel dito sa Donmar TV, please subscribe sa Donmar TV. Kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Okay? So, updated ka pa kung nakasubscribe kayo sa ating channel. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.